Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito, na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung kami naman po ang inyong tatanungin, sa awat biyaya ng Diyos, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Araw po ng Lunes, at sa araw pong ito, ang atin pong aaralin o bibigyan ng pagbubulay-bulay ay ang topic na may pamagat na Biblical View on Failure and Disappointment. Alam niyo po mga kapatid, this but a reality, we will all fail at some point. Yung taong hindi nag-fail, yung taong hindi nagkamali, ay baka hindi tao. Lahat po tayo nakaranas ng failure sa ating buhay. May mga pagkakataon, hindi lang isang beses, dalawang beses, paulit-ulit po tayong nagkakamali, no? Several times over and over again. Subalit, we can learn to grow from those mistakes. Ang importante po doon mga kapatid, ay hindi lang yung may matutunan tayo rito, kung hindi itulak tayo nito patungo sa pagpapatuloy sa ating mga buhay. Napakaganda po ng mensaheng napakinggan namin kahapon. I-deliver po ito ni Pastor Jason Paul Abraham. He challenged the congregation for a mid-year analysis of our faith. Kung ano na ba yung ating mga goals sa buhay, ano na ba yung mga direksyon na nais nating patunguhan sa susunod na mga araw, linggo at mga buwan ng ating buhay. Lahat po tayo ay dumating na doon sa pagkakamali. May iba't ibang uri po nito, at sa umaga pong ito, titingnan natin yung biblical perspective ng failure. Alam niyo po mga kapatid, failure is part of the human condition. In fact, yung unang tao naman sa Hardin ng Eden, nang nilikha sila ng Diyos, they also failed to the requirements of God, to the commandments of God. Yung desire ng Diyos para sa kanila ay hindi nila nasunod. Failure has become part of every human condition. Things do not always go to plan, and even our best intentions for something good may actually lead to failure. Bakit po ba may mga mag-aaral na hindi nakapapasa sa kanilang mga pagsusulit? Sa kabila nung nag-aral naman, sa kabila nung nagpuyat, nagsunog ng kilay, bakit mayroong mga kumuha ng course na hindi natatapos? Bakit may mga school dropout kung tawagin? At bakit may mga taong nagsimula and yet hindi ipinagpatuloy yung mga bagay na kanilang nasimulan? Kahit na nga minsan gaano kahusay, gaano katalino, sabihin na nating merong mataas na IQ, ay dumarating pa rin doon sa pagiging failure. Alam niyo siguro mga kapatid, if we are going to organize a conference or a seminar about failure and disappointment, sa tingin niyo kaya merong pupunta? Do you think anyone would come? O halimbawa, sumulat ako ng libro on the subject of failure. Do you think people will buy that book? Failure and disappointment are not a popular topics for many. Pag ang pag-uusapan ni failure, disappointment, ayaw nila yan. Hindi yan bebenta. And they don't generate even likes or subscribe or ano tawag doon, yung followers. Nobody follows a failure. Nobody wants to make and imitate as an example a man who is a failure. Kasi nga sa mundo ngayon, ang gusto ng taong sundan, yung nagtatagumpay. Hindi po ba nyo napansin yung mga social media influencer na nag-e-encourage ng followers, hinahype nila yung kanilang mga success. Napanood ko po yung interview ni Rosmar, si Rosmar, yung yumaman dahil sa pagbebenta ng mga beauty product na ginagawa niya. Alam niyo, sabi niya, bumili kami ng mga luxury cars, ng mga mamahaling kotse, hindi naman para sa amin, hindi naman namin para gusto. Yan binibili lang namin to hype. Ano ba ibig sabihin nun? Para ipakita sa mga tao na kaya namin bumili niyan dahil doon sa business namin, dahil ang mga tao sinusundan yung mga nagtatagumpay.
Alam niyo po ba mga kapatid, ano ba naman yung pares ni Diwata? Yung pares ni Diwata, nilagang baboy, tapos po ay pinirito, pagkatapos tinadtad, nilagyan ng sabaw. Pares. Anong difference nun sa ibang pares? Wala naman siguro. Sabi nga nung iba, masyadong maalat. Sabi nung iba, masyadong matabang. So it is just an ordinary pares. Pero bakit ganun karaming tao ang sumunod? Bakit ganun karaming tao ang pumila? Bakit na traffic yung Pasay o yung ngayong Quezon City sa dami ng gustong kumain doon sa parisan ni Diwata? Kasi na-hype. At naging matagumpay ang isang dating basagulera na yung failure na nakatira sa ilalim, basagulero, sorry no, hindi pala siya babae, na nakatira sa ilalim ng tulay na nagtagumpay. Na dahil doon, na-interview ng mga vloggers at dahil doon sumikat. At ngayon, hindi dahil sa pagkain gustong makita ng tao, kundi doon sa kanyang success. People love following people who succeed. And ito yung gusto. Kaya kung ako po'y magkukwento, magbabahagi ng mga taong failure, who would like to have an interest to those people? Wala. Alam niyo mga kapatid, yun ang katotohanan. We live in a success culture that idolizes victory and fulfillment. Naalala niyo po ba yung si Heidelin, yung bumubuhat, yung ng barbell, no, weightlifter. Dati naman walang pumapansin sa kanya eh. Pero nung siya yung unang Pilipina na nakabuhat nung mabigat at na-break niya yata yung record niyang sarili, dumagsa yung tulong sa kanya. Maraming nagbigay sa kanya, maraming nag-encourage, at dumami ang mga babaeng weightlifter. Because may nagtagumpay na ganon. Noong nanalo nga raw ng 8th Division World Championship si Manny Pacquiao, dumami ang boksingerong Pilipino na marami po na talagang mga nagboxing dahil nga may career, may future, at merong pagtatagumpay. So, pero ito ang realidad. Though we live in a success culture, it is also unreal. Hindi lahat ay nagtatagumpay. Marami po sa example ng banal na kasulatan, when we turn to the Bible, we are given a deep dose of the reality that failure and disappointment are on every pages of the Scripture. Bawat bahagi at pahina ng Biblia, makakakita tayo ng mga taong nagkamali, ng mga taong puno ng mga hindi mabuting bagay na ginawa sa kanilang mga buhay. Kaya ito po yung gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Meron bang lessons na mapupulot sa failure and disappointments? Siguro before we start, let us go first to the definition. Sa mga pamilyar sa pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa, ganun po natin lagi tinitingnan ang pag-aaral dito. We go to the definition. So, puntahan natin. How can we define failure? Sabi po dyan, failure is a lack of success in doing something. It's coming short of a performance standard that we have set for ourselves or that others have set for us. So, yun daw po yung failure. Kaya minsan, kapag hindi mo na-meet yung expectation mo, na isinet mo, o yung mga isinet ng ibang tao sa'yo, halimbawa ng magulang mo, ng boss mo, ng supervisor mo, ng mga kaibigan mo, kapag hindi mo na-met or na-meet yung kanilang mga expectations, para sa kanila, failure ka. Or even sa'yo, pag hindi mo na-meet yung expectations mo, yung goals mo, ang tawag doon ay failure. So that is the definition. What about disappointments? Disappointment is the sense of sadness and frustration that results from failure, either from your own failure or the failure of others or both. Yung disappointment naman pwedeng maramdaman hindi lang nung nag-fail, kung hindi noong mga taong nag-e-expect. Halimbawa, magulang disappointed dahil ikaw ay nag-fail.
Yung supervisor, disappointed kasi ikaw ay nag-fail. O yung boss mo. So, ganun po yun. So, yung failure, yung goal, pag na-fail, ay disappointment ang resulta noon. So, that is the definition. Ngayon, with that definition in mind, what does the Bible says or what the Bible teach us about failure and disappointment? Medyo mahaba-haba po ang ating pag-aaral ngayon. Bear with me, ilang mga puntos po ang pagtutuunan natin ng pansin. At kung meron po kayong notebook, ballpen, ay pwede nyo po itong isulat. Pero ang pinaka-the best po dito, i-share ninyo sa timeline po ninyo. Halimbawa po, click nyo lang yung share doon sa ating video ngayon na live para pumunta doon sa timeline ninyo. Hindi po ito mawawala sa Facebook ninyo for 10 years. 10 taon na meron to sa Facebook nyo na ipapaalala ito every year ng Facebook sa inyo. So, if you want this topic, share it sa inyong Facebook timeline para pwede nyo itong balik-balikan at makinabang din ng iba. Now, let us go to our study now. What does the Bible teach us about failure and disappointment? First, failure is inevitable. This is something that we cannot escape. This is something that we don't want to. This is something that we are not dreaming of to happen. But this is something that we cannot escape. If our schools really wanted to prepare our children for life, they would offer class in failure and disappointments. Because this is something that we cannot avoid. Our kids may never need to know algebra or they may never need to know chemistry in their adult lives, but they will definitely need to know how to handle failure and disappointment. Lalo na po yung mga naando sa punto na umiidad na. No po? No matter where you open the Bible, no matter where you open it, we find failure and disappointment in the pages of the Scripture. Let us look at some of the example. Adam and Eve, Genesis 3. Cain and Abel, Genesis 4. Dalawang magkasunod na talata. Noah and his sons, Genesis 9. Abraham and Sarah, Genesis 16. Lot and his daughter, Genesis 19. Jacob and Esau, Genesis 27. Joseph and his brother, Genesis 37. Nadab and Abihu, Leviticus 10. Aaron and Miriam, Israel and Canaan. Moses and the rock, Samson and Delilah. Samuel and his sons, David and Bathsheba. Solomon and his harem, his plenty of wives and concubines. And if we are going to look at the New Testament, we find disciples after disciple and church after church marked by failure and disappointment. Hindi ko na kailangan isa-isahin yung mga talatang yan at hindi ko na rin kailangan isa-isahin buksan sa inyo yan. Alam na ninyo ang marami dyan at narinig na marahil ninyo ang usapin tungkol sa mga talatang yan. Those verses speaks of human failure. Failure on their decisions, failure on their desires to please self, at yung pagkahulog sa mga kasalanan. No po? So, makikita po natin mga kapatid, the Bible's uniform message is that failure and disappointment are an inevitable part of human experience. Imagine niyo po mga kapatid kapag graduation, no po? Graduation ng high school o ng elementary, ng high school, ng college, hindi po lahat ng mga estudyante aakyat ng stage. Hindi po lahat ng mga estudyante mag-moving up. Hindi lahat ng estudyante na nagtapos ay magtatapos at pupunta ng university or college. Some of them are disappointed because some of them failed. Kaya no one escapes failures and disappointment. Kaya, importante mga kapatid na ipinapaunawa natin ito, inaaral natin ito para maging handa tayo dito.
Alam niyo po mga kapatid, mas mabigat ang disappointment kapag hindi ka handa sa bagay na ito. Alam niyo yung aking bunso, maikwento ko lang siya. Siya po ay napaka-confident. Confident yung bunso ko, matalino po yun eh. At hindi po siya pumapayag na hindi siya nagbibigay ng oras at panahon sa isang bagay na gusto niyang aralin. Eh ngayon po ay gusto na niyang kumuha ng road test. Na po, he passed already yung kanyang student, ano tawag doon? Driver's ed. O yung driver's ed, yung driver's education, naipasa niya na po yun. At okay po siya doon, madali po niya naipasa yon, yung exam and everything. Ngayon po, kailangan ng 9 months na continuous driving para makakuha ka naman ng tinatawag na full driving license. Ibig sabihin, you can get road test, at yung road test na yon, magbibigay sa iyo ng lisensya yon to drive on your own. Ngayon kasi hindi pa siya pwede mag-drive on his own. Kailangan pa niya ng may kasama na katulad ko na gagabay sa kanya. So, puno-puno siya ng confidence, pero napapansin naming mag-asawa na matulin siya mag-drive. Na maingat, pero matulin. No po, yun po yung comment namin laging mag-asawa kapag siya nagdadrive. Sabi ko, bunso, ang tulin mo. Minsan, naiinis siya sa akin. Minsan, naiinis din ako kasi hindi siya nakikinig. Pero puno-puno siya ng confidence. Pero ako, sa loob-loob ko lang, hindi ko po sinasabi sa kanya. Madalas tanong ko sa kanya, Ru, do you think you can pass the first try? Yup. Po, ganun siya ka-confident. Pero nakatake na po siya ng exam niya, and sa tingin niyo, ano po resulta? Yes, he failed. At mabigat yung disappointment niya kasi yung failure niya is not just an ordinary failure, but a failure na kung saan ang dami niyang ang tawag doon, dahilan to fail. Una, assisted. Bawal na bawal yon. Yung nag-alangan yung nagro-road test, hinawakan yung manibela, in-assist siya. That is one failure, automatic, failed ka na nun. Tapos dangerous action, DA. Yun po ay bawal because he drove too fast. So ayun po, dahil po doon, failure siya. At nagbigay ito ng disappointment. Pero alam niyo naman yung buso ko, ano yun fighter yun nagpabook uli ng panibagong road test. Pero this time, ang sabi namin, anak, sana nakita mo, doon sa failure mo, yung mga dapat mong i-adjust. Ayan. So, dito po makikita natin na the Bible's uniform message is that failure and disappointment are inevitable. Kahit gaano ka kahusay, kahit gaano mo inaral, kahit minsan talagang ibinigay mo ang lahat ng makakaya mo. Bahagi ito ng human experience. So, hindi lang daw po inevitable. Ano daw po yung sinasabi ng Bible? Failure is inevitable. Number 2, failure is varied. Ano pong ibig sabihin yan? As we survey the biblical record, we are struck by the variety and diversity of failure. Sa Biblia, mababasa natin ang iba't ibang uri ng failure. If it doesn't get us one way, it will get us another. Pag nakapasa ka dito sa isa, maaaring semplang ka naman sa kabila. At dito po mga kapatid, makikita natin ang buhay natin, yung different facet of our lives. Halimbawa, merong napakagaling na pastor, ang husay sa kanyang ministeryo. Hindi siya failure sa pagiging ministro, pero failure naman siya sa pagiging asawa at pagiging anak. Failure siya sa kanyang relationship sa mga tao na pamilya. Pero pasado siya sa kanyang relationship sa mga miyembro. It is also the same with those father who indulge in their works and give more time sa kanilang mga trabaho, sa kanilang negosyo, na nakakalimutan naman nila ang kanilang pamilya. May mga ama ng tahanan o ina ng tahanan pumunta sa abroad, successful sila sa pagpo-provide ng material na bagay sa kanilang pamilya. Failure naman sila sa kanilang pag-aaruga at pag-aalaga. Nagtagumpay sila sa pagbibigay ng pera, magandang bahay, sasakyan at negosyo,
Pero, adik yung anak, nabuntis yung anak na babae sa murang edad, at nagloko at nagrebelde dahil hindi nagabayan. Nakuha niyo po, iba't iba ito. No? Drug addictions, homosexuality, at kung ano-ano pa na nagiging cause ng failure sa buhay. Spiritual and moral failure are the most common sa Scripture. Take note, spiritual failures and moral failures are the most common sa Biblia. And maging sa panahon at realidad ng buhay natin ngayon. With multiple examples of failure to obey God's 10 straightforward commands, tingnan po natin yung 10 utos na atin pong makikita. Israel failed to worship God alone. That is the first commandment, Isaiah 2:8. Aaron failed by making a carved image to worship, Exodus 32, second commandment. Uzzah failed to reverence God. Israel failed to keep the Sabbath holy. Eli failed to discipline his sons. David failed to respect the sanctity of life and of marriage. Achan failed by stealing gold. Ananias and Sapphira failed by lying to the Holy Spirit. Demas failed by coveting this world's riches. 10 commandments, 10 failures. Napakadali ko pong hinanap niyan. Hindi mahirap maghanap sa Bible ng 10 failures in terms of the 10 commandments. Iba't iba na mga kasalanan, iba't iba na mga failures, at napakarami po niyan sa Biblia. Moral and spiritual failures. Another failures ay yung tinatawag na family failures demonstrated by Abraham and Sarah in treatment of Hagar. Si Jacob at ang kanyang mga kapatid, yung sibling rivalry. Friendship failures, makikita natin sa pagitan ng paghalik ni Judas kay Jesus na itinuring niyang kaibigan. And in the fallout between the Apostle Paul, Barnabas, and John Mark. Isipin nyo, yung matalik na magkaibigan na yan, na nagkasundong sila ang magmimisyon, pero naghiwalay po yan dahil sa kay John Mark, nasira ang kanilang pagkakaibigan. That can be a failure of friendship. Ako po, marami rin akong failed friendship. Marami po akong mga kaibigan dati, hindi ko na po kaibigan. Nag-fail po yung friendship na yon. At inevitable yun eh. May kanya-kanya kami gustong tahakin. Hindi ko sinasabing ako ang tama. Hindi ko sinasabing sila ang mali. Pero I decided. So, hindi sila ang nagdesisyon. I decided na to cut the friendship because hindi na to healthy para sa amin. No? Leadership failures. Evident in every king of Israel and Judah. They failed in their leadership. Ecclesiastical failure are found in almost every New Testament church as evidence in the disappointed tone found in many of the Apostle Paul's letter to them. Yung mga sulat ni Pablo sa Galacia, no, masama ang loob niya kasi ang dali nilang nagoyo, ang dali nilang nabola ng mga mapaglinlang na tagapagturo. Yung letter po sa Korinto na mali ang paggamit ng mga spiritual gift, yung pagkakampi-kampi. So, makikita po natin yung mga ecclesiastical failures na ito. Meron ding financial failures play out in the lives of Gehazi. Ganon din yung the one talent man. O yung ambitious barn builder sa Luke 12, nagigibain yung kamalig, magtatayo ng bago. At si Judas Iscariote, na ang iniisip lagi ay makalamang doon sa pera na even yung alabaster box ng babae na binasag para ibuhos yung pabango sa paa ng Panginoon, pinanghinayangan niya dahil gusto niya yung pera mapunta sa kaban. At nagkukunwari siya na para sa mga mahirap. Meron ding national and political failures. Ito po'y vivid in Israel's history of repeated rebellion against God. Failure wears so many different outfits. Hindi ko alam mga kapatid kung saan ka nag-fail. At hindi ko alam kung ikay nasa failure ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. But if you failed at one point, welcome to the human world.
At iba-iba ito. At ang malungkot nito, yung sa lahat ng yan, failure ka. Financial, no? Leadership, friendship, families, ano po? Moral, spiritual, napakalungkot naman. Ano po? Pero ganun pa man, ating ipagpatuloy ang pag-aaral at baka makita natin sa pag-aaral na ito ang kasagutan. So ano daw ang sinasabi ng Bible? What does the Bible teach us about failure and disappointment? 1, it is inevitable. 2, it is varied. And 3, failure can follow great success. Ito nakakatakot. Kaya yung pagyaman, delikado eh. Ano po? Sabi ni David ang aking dalangin, wag mo akong payamanin, baka malimutan kita. Wag mo naman akong gutumin, baka sumpain kita. So anong ibig sabihin doon? Idinadalangin po yung balansing buhay. Kasi minsan, yung tagumpay, sabi nga, ang pagyaman nakakalimot. Pag mayaman na daw, nakakalimot na yung tao. So, success can become an avenue for failure. One of the lessons these varied experiences of failure and disappointment teach us is that we are most vulnerable when we are most successful. Maraming mga tao na nagiging vulnerable lalo to fail kapag sila ay nagtatagumpay. Bakit? Nagiging complacent Nakarinig tayo ng mga testimonya, nakapanood tayo ng mga artista na dating sikat, na dating napakayaman. Napanood nyo si G. Romanio, napanood nyo yung mga ini-interview ni Julius Babaw. Si Julius Babaw ngayon kaya sikat Ang pinag-ahanap po niya, yung mga dating sikat na ngayon ay failure. Yung mga dating matagumpay na ngayon ay wala na. Yung dating may pera pero ngayon ay hirap na. Kasi nga po, ito ang pangunahing process na nangyayari sa tao. Kapag umaasenso at hindi na-handle, ay patungo sa mas mahirap ang sitwasyon. Success breeds confidence, which often mutates into overconfidence, which usually presages disaster. Sino ang halimbawa nito? Si Samson. Sobrang kumpiyansa. Lahat ng itali sa kanya, tanggal. Lahat ng gawin sa kanya, nakakawala siya. Hindi niya alam yung babae ginagamit ng kanyang mga kaway para tuklasin ang kanyang kahinaan. But because of his being overconfident, yun din ang nagpahamak sa kanya. David. Si David, akala niya ay sobra ng matagumpay. Lahat ng laban na pagtagumpayan, kaya sabi niya, I will no longer go to battle. Hayaan ko na lang yung mga sundalo ko pumunta sa digmaan. Kaya na nila yan nang wala ako. So, hindi na siya sumali sa digmaan. Pakuya-kuya-kuya na lang po siya. At isang gabi, nakatagpo siya ng isang babae na naliligo. Ewan ko naman, ba't walang bubong? At ito ang kanyang ikinahulog. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. The New Testament also highlights Peter as an example. Ano sabi ni Pedro? Iiwanan ka ng lahat, Panginoon, pero ako hindi kita iiwanan. Magtatakbuhan silang lahat, pero ako hindi kita iiwanan. Ano sabi ng Panginoon? Sinabi nga sa kanya ng Panginoon He was hyper-confident in his ability to be strong in the face of testing, but the Lord Jesus said, you will fail me big time, Peter. And he failed 3 times. Twice denying that he knew Christ before a teenage female servant, and once before a strangers. So the Bible narrative about the danger of being haughty, being overconfident, and even up to the present day, as powerful and successful men are being brought down daily by the weak and helpless victim they previously oppressed, and
exploited. Tandaan, failure can follow great success. Kaya hindi dapat ipagyabang kung ano meron ka ngayon eh. Hindi dapat ipagmalaki kung anong mga naabot eh. Kasi konting pagkakamali mo lang eh, balik ka sa mas masahol pang sitwasyon nung ikaw ay nagsimula. Amen? That is what the Bible teaches. Ano pa ho? Ano pa ho ang ating matututunan? 1, failure is inevitable. Nire-review ko lang. Ano po? Paulit-ulit. Para lang po matandaan. Pangalawa, failure is varied. Third, failure can follow great success. And fourth, failure can be repeated. Naku, yun ang mabigat eh. Maraming nagsasabi mga kapatid na failure is the best teacher. Bakit? Kasi pag nagkamali ka, hindi mo na uulitin. Yung nahiwa ka, hindi mo na uulitin. Pero gaano karaming pagkakataon paulit-ulit tayo nahihiwa? Pag nagluluto tayo, gagaya tayo. Nahiwa tayo. Hindi na ba tayo mauulit sa susunod? Naku, susunod na luto eh. Hiwa na naman eh. Kaya kung totoo man mga kapatid na failure is the best teacher and learn to fail forward, the motto of many people, eh hindi po ito totoo kasi ang realidad eh, failure can be repeated. Thankfully, we see later na may mga tao naman na may natutunan talaga doon sa kanilang mga failure. At may mga individual naman talaga na nakapag-move forward towards progress after failing. But it is not inevitable. As the Bible warns us, failure can be repeated. Ano po? Ano pong ibig sabihin nito? Ang example niyan, si Abraham. Si Abraham, he failed to trust God to look after Sarah when he went down to Egypt. Ano sabi niya? Naku, pag nalaman nila na tayo ay mag-asawa, papatayin ako eh. Magpanggap ka na ikay kapatid ko. Genesis 12. But it didn't stop him from doing almost the same thing again. Sa Genesis 20. Hindi na natuto. Nangyari na ho yun, yung bagay na yon, naparusahan sila ng Diyos, inulit pa uli. It didn't stop him from doing the same thing again. Jacob would have learned a painful lesson about favoritism when he looked back on his own family's bitter experience. Nang dinaya nila ng nanay niya ang kanyang kapatid na si Esau. And yet, he did the same thing by showing excessive favoritism also to his son Joseph. Si Joseph, ginagawa niya ng clothes of many colors. Paborito niya si Jose. Hindi na siya natuto sa ginawa nila ng nanay niya sa kanyang kapatid, ganun din ang ginawa niya sa kanyang mga anak. So, failure can be repeated. And the disciples of the Lord Jesus Christ, though they had the benefit of His constant caring rebukes, repeatedly failed to grasp who Jesus Christ was and what He came to do. Those are the verses. Kaya, ipinakikita po sa atin, failure is not a perfect teacher, partly because we are not perfect students. Amen? Kaya, hindi palibasan, nag-fail tayo, minsan di na natin uulitin. Kaya nga patuloy at paulit-ulit tayong nire-remind ng Scripture. Paulit-ulit tayo na dapat dumadalo sa mga gawain ng pananambahan. Hindi palibasa, sinasabi mo na ikay born again na, Christian ka na, converted ka na, okay na buhay mo kahit wala ka sa simbahan. The purpose of being in the church is for us to be always reminded that we can fail. We need to be always reminded na mahalaga ang pagkakapatiran at paalala ng kanyang mga salita ng Diyos sa Biblia. Amen? What does the Bible teach us about failure and disappointment? Failure is inevitable. Failure is varied. Failure can follow great success. And failure can be repeated. That is the fourth. And the fifth, failure is painful.
Yung iba hindi lang umaamin. Pero ito ang katotohanan. Ang magkamali ay nagdudulot ng sakit. Sakit doon sa mga nag-expect. Sakit doon sa mga umaasa. Sa mga magulang na nagpaaral sa kanyang mga anak. Nagtrabaho, naghanap buhay, ibinigay ang mga bagay na hinihiling para makapagtapos. And yet, nag-fail, it brought pain doon sa mga umaasa. All the biblical examples of failure reveal the painful disappointment that follows in its path. Laging ganon. At kung titingnan po natin mga kapatid, disappointment with self, disappointment with others, and disappointment with God are the products of failure. Pag nag-fail tayo, disappointed tayo sa sarili natin. Ba't ko ba ginawa yon? Bakit ba ako nagpa-scam? Ba't ba ako hindi pumasok? Ba't ba ako nag-retired agad? Maraming ganun. Disappointed ka sa sarili mo. At hindi lang yung disappointed ka sa iba. Disappointed ka kasi hindi ka tinulungan. Disappointed ka kasi hindi ka dinalaw. Disappointed ka kasi hindi ka nakasumpong ng biyaya sa iba, etc., etc. Ang malupit pa nito, disappointed ka sa Diyos dahil tingin mo, pinabayaan ka ng Diyos. Nakuha niyo po mga kapatid. There are 3 biblical failures that are really very agonizing. At ito po ang mga example nila. 3 biblical failures that especially agonizing. 1, the stinging disappointment of Moses in not getting into the promised land. Can you imagine? Si Moses ang tinawag ng Diyos para pangunahan ang bansang Israel. Sa pamamagitan ni Moses, 10 salot ng Ehipto kanyang napagtagumpayan. Siya ang humati ng dagat na pula. Siya ang nagtawid sa mga tao doon sa dagat na pula hanggang makarating doon sa disyerto. Sa disyerto, he failed God. Ang utos ng Diyos kay Moses, kausapin ang bato at sa bato lalabas ang tubig. Sa inis ni Moses, sa mga taong matitigas ang ulo, hinambalos ang bato. And because he failed in following God's instruction to talk to the rock, ang sabi ng Diyos, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Imagine all the work, all the stress, all those 40 years of wandering through the wilderness, all the complaints, all the grumblings of the Israelites, and then for one loss of temper, being stopped on the border of your ultimate destination. Gaano kasakit yun kay Moses? Moses pleaded, Lord, please, allow me to enter. Moses pleaded with the Lord to ease his disappointment and let him enter the promised land, but God refused, and instead, bilang consolation, ano sabi? Deuteronomy chapter 3, 23-27, halika Moses, tanawin mo. Tanawin mo. Lalong masakit yon. Ipinatanaw na lang kay Moses ang bagay na dapat ay mararating niya, pero hindi niya narating. Ganyan kasakit ang dulot ng failure. Ganyan kasakit ang dulot nito. Kaya mga kapatid, bagamat talagang hindi maiiwasang mag-fail, no, let us ask the Lord for mercy, na kung po pwede lang iwasan, mapagtagumpayan ang mga dahilan para tayo'y mag-fail, ay gawin natin at maiwasan. Po. Kasi masakit po talaga ang dulot nito. Imagine Moses' disappointment. Po. So the second particular agonizing biblical failure is King David. The biblical failure of King David, who failed morally by committing adultery with Bathsheba
and killing the husband of Bathsheba, na si Uriah. 2 Samuel 11, Psalms 32, and Psalm 51 reveal yung painful disappointment in himself. No? Hindi lang po ito mental, hindi lang po spiritual, kundi emotional and physical. No? Yung Psalm 51, sabi niya, Lord, bring back to me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Take not away, no, your Holy Spirit from me. Take not away the joy of my salvation. Renew the right spirit within me. Can you imagine? Even after he was forgiven, the consequences of his failures throbbed him throughout the rest of his life. Namatay yung anak nila ni Bathsheba, na-disintegrate yung kanyang pamilya, temporary loss of his throne, and great convulsion followed his failures. Antindi, mga kapatid. And the third is no other than but Peter, the disciple, who failed by denying Christ 3 times. Here was a man whom Jesus warned again and again about his overconfidence, whom Jesus warned that he would deny him 3 times, and who still went on to do so. Kakaiba, no? Sinabi na rin ng Panginoong Jesucristo, kung sino kasabay niya dumampot ng tinapay, siyang magkakanulo sa kanya. Narinig din naman ni Judas yon, pero dumampot pa rin. Nakisabay pa rin sa dampot. At si Peter, sinabi ng 3 times magkakanulo, ginawa pa rin. Then the rooster crowed. Christ's eyes met with Peter's, and he went out and wept bitterly. Imagine how much pain must have filled the next couple of days as Peter reflected on his failure. How many times Peter, Moses, David must have wished that they had never failed. How many times na kung pwede lang pukpukin ang ulo nila, ba't ba ako sumili pa sa bintana para makita si Bathsheba? Bakit ko ba pinukpok yung bato? Bakit ba ako nagkanulo? No. Imagine those failures. Alam niyo po, nanonood ba kayo ng mga failed sa YouTube? Yung mga failures sa YouTube. Minsan natatawa tayo, di po ba? Yung mga dapat winner na yung sa cycling. Kaso lumingon lang saglit, yun overtikan. Tapos meron pa yung runner, yung Nigerian ba yun, ang tuli niya, naauna siya. Tinas na niya kamay niya, tapos naglakad, hindi pa pala finish line. Buti na lang yung nasa likod niya, no? Talagang, alam niya na hindi naman niya kayang talungin. Tinulak niya, sabi, go ahead, hindi pa tapos. Kung sakim yung nasa likod niya, di sana inovertikan na siya. Marami pong ganun, mga kapatid. Biblical failures that are so agonizing. And yan po ang ating nakikita. Ano pa ho? What does the Bible teach us? 1, it is inevitable. Failure is varied. Failure can follow great success. Failure can be repeated. Failure is painful. And 6, failure can be forgiven. And this is a wonderful truth. In many ways, the question is not when, where, and how we fail. The biggest question is what we will do with our failures. Anong dapat gawin sa ating pagkakamali? Hindi yung kung kailan ka nagkamali, saan ka nagkamali, bakit ka nagkamali. Ang tanong, anong gagawin mo sa iyong pagkakamali? As we have seen, many failures are not just lessons to be learned, but sins to be confessed. Ito po ang dapat. We must not only bring them to our minds to educate us. Hindi lang po dapat may matutunan sa failure, kung hindi, itulak tayo nito
na tayo'y magpakumbaba sa Diyos, amining hindi natin kayang mabuhay ng perpektong buhay, ng buhay na banal, nang wala siyang tulong, nang wala siyang paggabay, at bigyan tayo ng Diyos ng kanyang pagpapatawad. Dapat po mga kapatid, kung merong unang epekto ang ating pagkakamali, ay ang linisin ito ang ating mga buhay at dalahin tayo sa pagsisisi. Yes, but it's difficult. It's difficult, yes, but it is also delivering. Confession frees us from guilt and shame and assures us of pardon and acceptance. Yung nagtatago ng kasalanan, hindi makakasumpong ng kalayaan. Instead of denying, minimizing, covering, or avoiding our failures, we need to bring them to the light of day and in the light of God, and we honestly talk about them before Him in admission of any culpability and with prayer for His mercy. Take note, kung hindi ka pa nabubuking, hindi ka pa nabibisto, at akala mo hindi ka pa failure, kapatid, ngayon pa lang, failure ka na kahit hindi pa nabibisto ng tao dahil alam ito ng Diyos. Amen? Maybe some of you who are listening to me right now are hiding something from the Lord. Hiding something that they considered it is not yet a failure kasi hindi pa naman alam. Hindi pa naman booking ng misis ko na meron akong number 2. Hindi pa naman alam ng mister ko na ako ay may affair. Hindi pa naman alam ng boss ko na ako ay nakadispal ko ng pera. Hindi pa naman alam nung ini-scam ko na na-scam ko siya. Hindi pa naman alam na nanluloko ako. At marami pang iba. Don't you ever think that you are not yet a failure kasi hindi ka pa nabibisto. Sabihin ko sa iyo, alam na to ng Diyos. Kaya no matter how badly naman kapatid, and how frequently or how foolish we've failed, ang sabi ng Bible sa 1 John 1:9, if we confess our sins, our failures before God, we will find mercy. You can bring Him your failures. You can bring Him failures from every areas of your life, and God will make you white as snow. If I may suggest a change to a much loved Christmas carol na Come ye all, O come all ye faithfuls, it is the song that challenges us to come clean in God, and we will receive mercy. Not only that, but Christ also gives us His perfections. No one is perfect. Nobody's perfect. Lahat tayo, we fail at some point. But God's perfection, He doesn't just take away our negatives and leaves us in a neutral position again, or in a neutral position again, in a clean slate again. No. He gives us His righteousness and He leaves us in a positive position. 2 Corinthians 5:21. Christ's perfection is credited to us, and He regarded us as ours. He regarded the righteousness as ours. No matter what has happened in our past or what will happen in our future, when God looks at us as judge, He sees not failures but success. But it is not our success, it is the success of what His sons did. His Son, the Lord Jesus, did on the cross of Calvary. No more condemnation for us. By faith in Christ, our failures are exchanged for His achievements. Our present failures should drive us to Christ, but they should also make us long for heaven. Amen? Panghuli po. Isa-isahin po muna natin ulit. Failure is inevitable. Failure is varied.
Failure can follow great success. Failure can be repeated. Failure is painful. Failure can be forgiven. And the last, failure does not define us. Amen? The result of this is not that we never fail again. Ang result na ito ay hindi nangangahulugang hindi na tayo magkakasala uli. No, the result is that failure no longer defines us. Anong ibig sabihin? Our Lord and Savior does not define His people by their failures, but by their faith. Opo, tanggapin niyo ang katotohanan. Ang tao matagal magpatawad. Ang tao matagal makalimot. Ang tao po, yung nagawa mo ng pagkakamali, hindi agad magbibigay sa iyo ng ikalawang pagkakataon. And you will be defined by people as failure for always. Kaya nga hilig nating magbansag. No? Nagbibigay tayo ng label sa tao. Pedrong taga, no? Ganun mga tawag eh. Si Huwang Bingot, nagbibigay tayo ng label sa tao. Sa katangian ng tao. Sa nangyari dun sa tao. Ayan na ika. Ano yan? Yan. Si Pedrong ketongin kasi nagkaketong. No? Pero pag nag-fail, ayan na ika. Ang babaero. Si Huwang babaero. Si Pedrong magnanakaw. No? Si Juan na scammer at kung ano-ano pang label. But God will not define you for your failure. He will define you for your faith. And look at the failures of the Old Testament saints. Nabanggit na natin kanina yung mga failure ni Moses, ni Abraham, ni Isaac. Pero sa kabila ng mga failures na yon, sino po ba ang nasa Hebrews chapter 11? Di ba sila? Si Rahab. Sino ba si Rahab? Si Rahab ay prostitute. Pero mga kapatid, yung mga tao na nandun sa Hebrews 11, dinefine sila ng Scripture as the heroes of faith. It is not the whole of failures, but the whole of faith. He doesn't recall their stumbles, but celebrates their successes through their faith in Christ alone. Take note mga kapatid, failure is still part of our identity, but it is no longer the major part. It is still part of our lives, but it is not definitive. It is not the last word. It is certainly not the first word. Amen? Failure is not what God sees first when He looks at His people. What God sees in us is what His Son did on the cross. That's our primary identity. And that's what God sees first. And that's what we should see first too. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod. Si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po sa inyong lahat.